natin yung laman ng balita ngayon, yung UP student na sa mismong loob ng Student Council Office inassault. At yun nga, nakakalungkot dahil ako mismo sa mga coverage ko, napakarami ko nang nakikita na mga hold-upan, snatching na ayon sa mga pulis nga tinatarget talaga mga babae. Ngayon lang nangyari yan sa kasaysayan ng UP na nilooban mismo yung Student Council Office at may sinaktan pang nando doon. Opo, nakakatakot dahil naalala ko nung nandun ako sa UP, in that very same building, nandun kami sa Philippine Collegian Office, lagi yung nakabukas yung pintuan namin at hindi kami natatakot. Pero yun nga, delikado na talaga yung mga panahon ngayon. Kailangan na maghanda. Tama-tama tong topic mo, Mika. Opo. Kasi yun nga, in every other field, natibag na natin yung glass ceiling. Marami pa rin ang tingin sa babae ay weaker sex, lalo na pagdating dito sa crime. Hindi nga laging nadadaan sa lakas ang mga bagay. Kaya nga, may isang martial arts pala na hindi dinadaan sa lakas, kundi sa talino. Ito nga Wing Chun, yung pagdepensa sa sarili. Ano ba ito? Klase ba ito ng Kung Fu? Opo, ma'am, klase ito ng Kung Fu na pangmalapitang combat. As opposed to kasi mga Taekwondo, yung mga dependent sa malakasang pagtira. Itong Wing Chun, mas about relaxation, flow, at makikita nga yung mga disciples ng Wing Chun, kaya nilang matutunan itong martial art na ito in a short span of time. So, very practical daw sa mga babae na gustong maging ligtas. Tamang-tama ito sa mga kababaihan. Kasi nga, hindi sa lakas dinadaan, di ba? It's more on utak. Oo, alam naman natin, pag babae, marami tayong utak. Malakas tayo dyan. Magagalit dyan yung mga kalalakihan. Mga kababaihan, you can fight back. Panoorin ho natin itong istoryang binantayan ni Micaela Papa. Sa isang ospital sa Caloocan ko unang nakilala si Jacqueline nito lamang Enero. Duguan ang ulo, sugatan ang tagiliran, batok at kamay. Ito ang tinamo niya matapos siyang tambangan ng notorious na picket gang, isang grupong nako-hold up sa mga jeep na rutang Harrison Monumento. Sumakay ako ng jeep na MCU, Santa Cruz Rotonda na biyahe. May dalawang mama na doon na nakasakay. Hindi ko naman inaakala na mga hold-upper na yan kasi maayos naman yung mga itsura. Pag sakay ko, mabilis na tumakbo na yung jeep, hindi na sila nagsakay ng ibang pasahero. Pag para ko ng 6th Avenue, yun, inarang na ako, sinakal ako, tinutukan ako at sinabing hold up to. So, nagsisigaw na ako, kaya lang pinapatay na yung ilaw. Then, inikot ako na inikot sa madidilim na lugar. After nun, tinapon ako sa 8th Avenue na duguan na. Ma'am Jacqueline? Ma'am, magandang gabi po. Kinamusta ko si Jacqueline 3 linggo makalipas ang panghuhold up. Matagal din daw siyang lumiban sa trabaho para magpagaling. At nitong Lunes lang siya nakabalik sa kanyang opisina sa Taguig. Ngunit kahit naghilom na ang mga sugat, hindi pa rin daw nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Ilang linggo na nakalipas buhat nung hold-upan nga na yun. Kamusta na kayo ngayon? Bali, 3 linggo ko ngayon, sakto, Sabado kasi yung nangyari, January 14. Matagal akong hindi nakapasok. Yun, may trauma na ako. At the same time talagang takot na kahit sa parte ng lugar ako pumunta, may takot na. Hindi na katulad dati na kampante ka lang, naglalakad ka. Ngayon, hindi ka na makalakad ng natural. Sinamahan ko si Jacqueline pauwi mula sa trabaho. Bali, actually, so dobling ingat. So yung bag, tulad nito, yung bag ko, yung na-hold up kasi sa akin is shoulder bag. So ngayon, naka-body bag na lang ako para at least nasa harap ko na yung bag ko. So nakasabit na lang din sa akin para mas safe lang din. Malayo ang kanyang daan pauwi sa Caloocan at hindi na raw niya mabago ang ruta na sinundan niya noong na-hold up siya. Dasal na nga lang daw ang tangi niyang sandata sa mga panganib ng gabi. Sa tala ng Philippine National Police, noong 2010, mahigit 15,000 na ang naiulat na bilang ng krimen laban sa mga kalahi ni Eva. At dahil ito na nga raw ang pinakamataas na bilang ng karahasan sa mga kababaihan, dapat na ba tayong maalarma? Ang problema natin sa violence against women, kung statistics ang pinag-uusapan, depende yan sa kung ano yung sipag at ganda rin ng reporting system natin. Ang ating alam ay mataas pa rin ito. No? Hindi natin alam kung tumataas o bumababa. Kasi wala pa tayo dun sa stage na nagre-report ng tama ang nagiging biktima. Pero ayon sa Golden Harvest Wing Chun, hindi na kailangan matakot ang kababaihan. Isa sila sa iilang grupong nagtuturo ng Wing Chun Kung Fu martial art.
isang anyo ng close-range fighting na sumikat matapos gamitin ng martial arts legend na si Bruce Lee bilang inspirasyon para sa sariling fighting style na Jeet Kune Do. Mula raw ito sa mga galaw ng snake at crane na pinagsama at ito rin daw ang tanging martial art na ginawa mismo ng isang babae para protektahan ang kapwa babae. 400 taon nang nakalilipas, isang Shaolin Buddhist sa China na si Nang Mui ang pinaniniwala ang bumuo ng fighting technique na ito. The name Wing Chun is the name of her first disciple. So a girl she taught the style to named Yim Wing Chun. The legend really is surrounded on a girl that was being bothered by a warlord. He wanted to force her into marriage. So Nung Mui taught this style to the young girl within a year, then she was to challenge a warlord to a duel. So after a year of training with her master every day, Wing Chun fought the warlord and almost beat him to death within a few minutes. Mas akma nga raw ang Wing Chun sa kababaihan. Hindi raw kasi ito nakasalalay sa lakas, kundi sa daloy ng galaw, pag-redirect ng enerhiya at kamalayan sa weak points ng katawan. Well, Wing Chun derives power from relaxation and from centering the body, so in the hips. Generally, women tend to be stronger in the area of the lower body, like in the hips and the leg muscles. They don't really have the same upper body strength as men do, so it doesn't really deal with a lot of brute force. Si Caridon, 2 taon nang nag-aaral ng Wing Chun. Nagamit na raw niya ang legendary na 1-inch punch ng Wing Chun matapos siyang bastusin ng lalaki sa club. Yung lalaki is medyo lasing, okay? Super uncomfortable ako. He's making advances. He's like, parang trying to kiss me. It's really loud, so asking for help is not really worth it. So eventually, ang instinct na lang, just isang, walang distance, just diretso sa sternum. So tapos 3-4 inches or feet away. Ngayon kasama na siya sa ilang nagtuturo ng Wing Chun bilang self-defense. Wing Chun is good because you can have that element of surprise. And women can feel really powerful and effective. Nandito ako ngayon sa training saan gagawin na nga itong Wing Chun lesson. Dahil kasi sa nature na rin ng trabaho ko bilang reporter, ilang beses na rin akong nalagay sa delikadong sitwasyon. Kaya naman mukhang kailangan ko rin talagang mag-aral ng Wing Chun na self-defense. Kaya Di tulad ng ibang martial arts na nakafocus lang sa pisikal na aspeto ng self-defense, sa Wing Chun, ang una naming inihanda ay ang aming isipan. Ano ba? Anong problema mo? Shut up! I'm in your face! I'm in your face! Go! Go away! Sa pagsigaw at pag-angkin ng espasyo, lumakas ang loob ko. Dahilan daw para mag-alangan ang aking kalaban. Ayoko! Alam mo sinabihan na kita kahapon eh. Ha? Hindi kita type. Pwede ba? Layo-layuan mo ako, ha? Loud. Mahalaga rin daw na baguhin na ang pag-iisip ng marami sa ating mga dalagang Pilipina na natatakot o nahihiyang manlaban kahit ba harap-harapan na tayong binabastos. When a man grabs you, he's gonna wanna move you, right? Then, shoot your palm straight up. Sa Wing Chun, di kailangan magsanay ng matagal na panahon o magpalaki ng katawan upang makapag-iwan ng matinding pinsala. Kahit walang exercise, magagamit naman daw ang mga bahagi ng katawan na likas na matigas at malakas. Tulad ng siko, buto sa braso, at tuhod. Kapag tinarget sa mga masiselang bahagi tulad ng groin area, panga, ilong, siguradong susuko agad ang kalaban. Pinakamagandang tinuro sa amin ngayon, I think, kung sa boxing, no hitting below the belt. Sa Wing Chun, pagdating sa self-defense, mag-hit ka na mag-hit below the belt kung ano kailangan mong gawin para mapalayo yung attacker mo. Marami ka rin natutunan. Nagsa-self-defense classes na ba kayo before? Wala. First time. Ba't niyo naisipan mag-Wing Chun? Actually, nakita lang namin to sa mall ng friend ko. So, parang it's a new thing to try. Dahil sa tumataas na bilang ng krimen at karahasan sa mga kababaihan, napapanahon na raw para ipalaganap ang Kung Fu na ginawa talaga para mag-ala Bruce Lee ang mga kalahi ni Eva. Mukhang effective talaga ang Wing Chun.
Kaya naman kinabukasan, isinama ko si Jacqueline sa training center upang matutunan niya ang ilang technique. Robert Green. Hi, sir. This is Jacqueline. We brought Jacqueline here because actually during my news coverage, I covered Jacqueline. She was a victim of assault. Okay. So we were hoping that you could maybe teach her some things that she would be able to use to protect herself in the future. Sure. Sa una, medyo nangingimi si Jacqueline na ilabas ang kanyang tunay na lakas. Loud. Stay away! Stay away! Loud. Stay away! You mad? Stay away! Ngunit di nagtagal, lumabas din ang kanyang inner Bruce Lee. Tinuruan kami ni Jacqueline ng ilang technique. Sa simpleng paghampas sa bato kung saan maraming nerve endings, tiyak masasaktan at mahihilo ang kalaban mo. Paglilinaw ng Golden Harvest, kailangan pa ring magsanay bago madepensahan ang sarili laban sa mga sandata tulad ng baril at mga patalim. Ngunit para kay Jacqueline, mas mahalaga namang naiuwi mula sa lesson ang tapak at kaalaman na bilang babae, kayang-kaya niyang lumaban. I feel strong. I learn a lot of techniques, on basic techniques. Ngayon hindi ko na nararamdaman na magiging biktima ako sa susunod. Sa panahon ngayon, hindi na maiiwasan ang mga panganib sa ating paligid. Ngunit sa tulong ng self-defense, tapang at lakas ng loob, hindi na natin kailangang maging biktima. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Micaela Papa, kasama sa isang brigada.